What's up guys? It's Sil Mariano and welcome back to my YouTube channel. Aware na ba kayo guys about dito kay Benny? Saan meron ngang bali-balita na sobrang tindi daw niya kung mangharas. Hindi lang guys no, through text at emails, kundi guys no, nagpapadala din daw sila ng mga kung ano-ano, lalo na sa mga client nila na hindi nga nakapagbayad dun sa kanilang loan applications. So yan guys, so yung ating pag-uusapan ngayon. At bibigyan ko lang din kayo guys ng tips kung paano ba natin i-handle yung ganitong situation at kung ano yung dapat natin gawin guys kung sakali na hinaharas na nga tayo ng mga agent nitong si Benny. So kung interesado ka ba sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. As of now guys no, nawala na itong si Benny sa Google Play Store, even guys sa App Store. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil maraming complain itong loan apps na to sa mga client nila na nakaramdam or nakaranas ng matinding harassment. Kasi sobrang tindi daw talaga mang-harass itong mga agent nitong si Benny. Or pwede rin guys no naman na nawala sila sa Google Play Store or at may naayos lang sila, may pinipix lang sila, then babalik lang ulit sila sa Google Play Store. Or I think pwede rin guys na nawala sila sa Google Play Store, tapos babalik ulit sila, mag-change lang ulit yan sila ng kanilang pangalan. Kasi ganun talaga guys no yung napapansin ko talaga sa mga loan apps. Hindi na guys no, bago sa akin yung ganitong gawain ng mga Ola. Kasi parang kagaya lang din guys no kay Digido na dating RoboCash. Tapos maraming complain itong si Digido dati. Yung RoboCash pa yung pangalan niya. Ang dami yung complain dahil nga sobrang tindi daw niya kung mangharas, ang laki ng interest. Hanggang sa tinanggal siya sa Google Play Store, na-rebook. Tapos nung bumalik guys, nagbago na ng pangalan, naging si Digido na siya. Alam nyo ba guys no, na itong si Benny, lalo na sa mga client niya na hindi nakapagbayad sa kanilang applications, sobrang tindi daw niya kung mangharas, hindi lang sa text at email, kundi guys no, nagpapadala din daw sila ng punerarya, nagpapadala din daw sila ng ambulance, nagpapadala din daw sila ng fire truck. Ganon katindi mangharas yung mga agent nitong si Benny. Base ito guys no sa post ni Madam Kikay. I-follow nyo siya guys sa kanyang Facebook page. Ayan siya guys. Kasi ang dami yung matututunan sa kanya at ang dami na din guys natulungan na mga Ola victims. So ano nga ba guys no yung dapat natin gawin kung sakaling hinaharas na tayo ng mga agent ng Ola dahil lang na overdue tayo or hindi tayo nakapagbayad on time sa ng loan apps. Isa guys no sa mga dapat nating una nating gawin is screen record or screenshot. Dapat guys screenshot natin lahat ng mga tinetext nila, ng pangharas para at least guys no kung sakali nagkaroon ng demandahan, at least may laban tayo. Pero kung sa demanda naman guys no, I think malabo din yon, lalo na kung yung Ola is illegal na nag-ooperate. So, lahat ng mga text nila guys no is pananakot lang nila. Isa pa guys sa dapat nating gawin is mag-lock profile tayo sa Facebook. Kasi 'di ba, mostly kapag yung mga agent ay hindi ka na nga makontak, pupunta yan sila sa Facebook at doon sila manggugulo. Kaya make sure guys na naka-lock profile ka at nakatanggal lahat ng mga tags ng mga friends mo sa'yo para hindi nila guluhin guys yung mga nasa friends mo. Plus guys, isa pa sa suggestions ko sa inyo is mag-change kayo ng name para in case na hahanapin ng mga agent yung pangalan nyo sa Facebook, hindi nila mahanap at hindi nga nila kayo magugulo. Ganun kasi yung ginawa ko guys no, nag-lock profile ako, then nawala naman yung mga tags, tsaka nag-change ako ng name, yung tipo na hindi na masasearch ng mga agent yung pangalan ko. So far wala nang nanggugulo sa akin ng mga agent. Pero paano naman guys no kung pinadalhan ka ng ambulance, fire truck, or yung punerarya? Isa lang guys sa mga gawin natin is huwag tayong magpanik, dapat kalmahan lang natin. So ang tips ko sa inyo, punta kayo sa barangay, pwede kayong magreklamo doon about dito sa Ola na to. Or pwede rin kayo guys na mag-file ng case sa NBI at ipakita nyo lang lahat ng mga screen record or screenshot ng mga pangharas sa inyo ng mga agent. Pero kung ang Ola guys na nangharas sa inyo ay registered ng SEC, pwede kayo guys no mag-file ng complaint doon sa kanilang website ni SEC at pakita nyo lang guys no lahat, isend nyo lang doon yung proof nyo na hinaharas nga kayo ng mga agent nitong loan apps na to.
Ako guys, no, as of now, nakaka-receive pa ako ng tawag ng mga agent. Umabot na yata ng 800 plus ng tawag. Pero hindi siya guys, hindi ko siya totally na-receive kasi nagde-direct siya doon sa Truecaller na parang app siya guys. So, andun siya guys, no, naka-spam call siya. So, means hindi ko na-receive yung mga tawag nila. Sa mga text naman lang guys, no, deadma lang talaga ako sa kanila. Kasi alam ko naman na scripted lang yun, paulit-ulit lang din, at naka-send to many. So, ganun din yung gawin nyo guys, no, deadma lang talaga yung pwede nating gawin para hindi tayo nagpapapekto nga sa mga agent ng Ola. So, yun lang naman guys, yung ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan kahit papaano. So, gaya ng sinabi ko guys, no, i-follow nyo si Madam Kikay kung gusto nyo pa ng mas madami pa kayong matutunan about nga sa harassment ng mga Ola. Follow nyo lang guys yung kanyang Facebook page. So, yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!